Ikaw, Rave, kamusta yung experience mo watching my movie? Ako po, Meme Vice, sobrang... Ang galing ko doon, di ba? Opo, sobra po. Ito kasi nababanggit eh. Oo. Sobrang na-touch po ako kasi at some Ang point... ganda ng portrayal ko kasi. Di ba? Opo, tama po. Oo, palakas lang yun, pakilakas. At some point po kasi nakarelate... Matawa ka ng Hindi po. Medyo nakarelate po ako kasi yung laking lola po ako eh. Tapos hindi ko po nakakasama yung mama ko kasi nag-abroad po siya. Tapos po kapag... Asan tatay mo? Nung bata po ako, nag-abroad silang dalawa ni mama. Growing up, pinapadalan ka naman nila pag Pasko. Kasi ganyan din ako, lumaki din ako, wala rin akong Opo. parents. Pero pag Pasko, padadalan ako ng regalo ng nanay ko, nakakausap ko siya. Nagpapadala sila tuwing Pasko pero never ko pa po nakasama yung mama ko sa Pasko. Like buong buhay ko po talaga. Pero yung papa ko po ngayon, umuwi na siya kasi sabi niya kahit wala kami masyadong pera basta magkasama kami, okay lang daw sa kanya. At Nakasama mo na siya ngayon? Opo. Parang nung dumating siya, parang kalahati ng buhay mo, hindi kayo magkasama. So hanggang ngayon yung pa rin nakikita natin. May mga nangyari din bago yun eh. Kasi po yung mama ko, may pamilya na po siya sa Korea ngayon. Nabigla po ako na kinansel na lang siya bigla pero hindi ako na-invite. Parang nilihim sa'yo na magpapakasal na yung nanay. Opo. Tapos Hindi ka sinabihan, hindi ka naimbitahan. Opo. Tapos may mga time din na umuwi siya ng Pinas pero hindi nila sinabi sa akin. Walang effort na kitain ka nung nanay mo. Opo. Kahit na alam kong kaya niya. How were you habang pinapanood mo yung pelikula? Ganun pala yung kayang gawin ng isang ina sa isang anak. Pero yung totoo po parang sa buong buhay ko, hindi ko naramdaman na nag-effort siya. Kaya kasi yung mga pelikula naman, yung mga storya, isa lang yun sa maraming istorya ng pamilya sa buong mundo. Hindi pareho ang storya eh, di ba? Opo. Kung yung kanina, yung pinanood nyo, parang masasabi mo, maswerte naman ng bata kasi dalawa yung nag-o-offer maging nanay Opo. sa kanya. Pero may mga bata din na nakakaranas na walang umaako sa kanila. And the pain is unimaginable. Hindi ko masukat kung gaano kasakit yung para sa bata. So it must have been very hard for you earlier watching that and seeing that na parang kino-question mo. Opo. Parang, ba't sa akin hindi yan nangyari? Opo. Mahirap to sagutin lagi ng totoo. Yung simple question na, how are you? Ngayon po, okay naman po ako kasi nagkaroon na po ulit kami ng connection. Tsaka okay po talaga kami ngayon. Galit ka sa kanya. Ako po walang galit talaga. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit hindi ako nagagalit. Kasi siguro po, alam ko naman na masaya siya eh. Tsaka nangyari na eh. So nag-focus na lang po ako na at least masaya na siya, may family na siya, okay na siya. At natupad niya po yung mga pangarap niya. Masaya ka para sa kanya. Opo, sobra po. Good thing na you're blessed with wisdom and understanding. Kasi hindi lahat kasing tatag at kasing lawak ng pangunawa mo. At yun ang tumutulong sa'yo para hindi bumigat ang dibdib mo at hindi bumigat yung buong buhay at pagkatao mo. Kasi di ba pag may binibit-bit kang galit, ang bigat-bigat nun eh. Maraming tao na kaya sila ganon because of the trauma na nangyari sa mga buhay nila. Pero ikaw, your trauma made you strong, smarter, and kinder. Thank you for sharing your story. You're so Opo. brave and honest and generous at the same time. Salamat po. Sa pagpapatuloy ng kanilang kwentuhan, si Vice naman ang nagbahagi ng kanyang kwento sa housemates. Ganyan din ako, yung nanay ko umalis din. So lumalaki, kung wala akong tatay, wala pa akong nanay, I thought I was okay with being able to talk to her over the phone every now and then. I thought I was okay with the idea nung every month may darating na package. Nagulat na lang ako na hindi pala ako okay. Hindi pala okay sa akin yun. Until I saw her again, nung nagkita kami, para kami hindi magkakilala. Ang awkward. And I thought it was going to be an exciting moment, pero iritado ko. Nung lumaki ako, hindi mo na ako nakilala, hindi mo na namalayan kung anong mga nangyari sa akin. Yung iniwan mo dati na si Tutoy, definitely hindi na yun yung Tutoy na kaharap mo ngayon kasi maraming nangyari sa kanya na hindi mo alam at yung mga nangyari yun ang bumuo sa kanya ngayon. Tapos naghiwalay kami ng ang bigat-bigat.
Kaya sabi ko, hindi pala ako okay, hindi pala kami okay. It took us years. It took me years to be able to understand, to let go of the pain, to forgive her, to forgive myself. And to finally just allow love to bloom in my heart. And to finally allow us to rekindle. Yung gano'n na ang hirap kasi nun, kaya naunawaan ko yun, sakit-sakit nun. Galing mo, hindi ka nagalit kasi nagalit ako eh. Kung akala mo sapat yung nagpapadala ko ng package, it wasn't enough. May mga pinagdadaanan kami na sana pinagdaanan namin yung kasama yung nanay namin. And I feel that for you. Growing up, for sure marami kang pinagdaanan, pero sana pinagdaanan mo yung kasama yung nanay mo o yung tatay mo. Sinasabi na ang lakas ng personality ko. Kasi pinatapak ako ng sakit. Sakit-sakit maiwan, di ba? Kala ko tissue kukunin mo. Di lalong mababasa yung mata ko dyan, Joaquin. Joaquin. Nene, sorry na kasi. Naubos yung tissue. Kakaiyak nila sa Call Me Mother. Hindi, joke lang. Kaya saktan ako kasi ang hirap, ang sakit maiwan. Kaya nasasaktan ako sa story mo. Kasi ikinasakit ko yung dati. Sana pumapuno ka ng maraming pag-ibig para mapunan yung mga hindi mo naramdaman dati. Thank you po. Hindi, kukuha ko ng ano dito. Sorry po. Thank you po.